Pinasabog niyo ang pinaglulunggaan ng mga yanggaw na aswang. Malaking problema ang kahaharapin niyo. Anong mga yanggaw? Yun po ba ang tawag sa halimaw na kumuha sa mga kasamahan namin sa pagmimina? Oo, at ginambala niyo ang pananahimik nila ng maraming taon. Duda akong mananahimik lang ang mga yanggaw matapos ang ginawa niyo. Sila ay uri ng mga aswang na may sariling pag-iisip. Kaya nilang gayahin ang boses ng tao, maging ang tunog ng mga hayop. May kakayahan din silang mag-anyong hayop gaya ng itim na aso, itim na ibon, at itim na pusa. Karne ng tao ang paborito nilang pagkain. Isang matinding babala tungkol sa mga nilalang na hindi kailanman dapat ginagambala. Ngunit ano nga ba ang mangyayari kapag ang kasakiman at kawalan ng kaalaman ang nagbukas sa pinto ng kanilang kinalalagyan? Isa mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga ka-diaries, at malugod na pagtanggap muli rito sa ating channel. Para sa mga bago pa lang sa ating channel, ako nga pala ang inyong tagapagsalaysay, si Kuya Dims. Ang ating kwento ngayong gabi ay nagmula sa ating ka-diaries na si Antonio mula sa Bukidnon. Isang hindi malilimutang karanasan sa pagmimina na hindi lamang ginto ang natagpuan sa kaibuturan ng kuweba, kundi ang pananahimik ng mga yanggaw na kanilang naisambulat. Ihanda na ang inyong mga sarili. Patayin ang ilaw at ating pakinggan ang kwentong ito mula mismo kay Antonio. Dito lang yan sa Kadiliman Diaries. Mapagpalang araw, Kuya Dims, at sa mga masusugid mong mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Antonio. Tubong Bukidnon. Ang ibabahagi ko pong kwento ay patungkol sa karanasan naming mga kapwa ko nagmimina ng ginto. Bukod doon, ay plano ko ring imbestigahan ang pagkawala ng babaeng minahal ko. 6 na taon na ang nakaraan sa isa sa mga baryo ng Bukidnon. 5 taon na ako sa trabaho kong pagmimina sa iba't ibang lugar kapag nadidistino ko para maging kabo o supervisor. Ako ang nakatoka sa attendance ng mga pumapasok at kapag may mga kailangang ilista na bibilhin o mga gastos. Nadistino ang grupong hinahawakan ko sa isa sa mga lugar din sa probinsya namin. May permit naman po kami, Kuya Dims. Ganun pa man, masama talagang sirain ang kalikasan. May maliit kasi na kuweba ang natuklasan ng isa sa mga residente ng naturang lugar. Nireport ito sa opisina namin. Agad na nagbayad ng malaking halaga ang kumpanyang pinapasukan ko sa namumuno ng lugar na yon. Ito ay upang matuloy ang pagmimina namin doon. Pagkarating namin sa lugar ay may matandang humarang sa gagawin namin. Hindi raw dapat naming pakialaman ang kuweba dahil may dilubi raw umano ang darating at baka pagsisihan pa raw namin ito. Pinabalaan ko kayo. Kapag ituloy niyo ang pagpapasabog ng kuwebang yan, pagsisisihan niyo. Seryosong wika nito. May permit naman ho kami galing sa kinauukulan, kaya hindi niyo na po mapipigilan ang operasyon naming ito. Sagot ko. Inilayo na ng gwardya ang matandang lalaki at nagsimula na kami sa aming trabaho. Gumamit nga kami ng dinamita para palakihin ang butas ng kuweba. Ngunit hindi namin inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nang pasabugin namin ang maliit na butas ng kuweba, ay bigla kaming nakaramdam ng pagyanig. Normal sa amin ang ganitong pangyayari kapag may pinapasabog kami. Pero tanging sa kuweba lang na yun kami nakaramdam ng kakaiba. Bukod sa malakas na pagyanig, ay may umalingasaw ding amoy. Hindi ito amoy mula sa dinamita, kundi malansa
at nakakasulasok na amoy na kinailangan pa naming lumayo sa paligid ng kuweba dahil sa nakakasuyang amoy nito. Ilang sandali pa ay biglang kumulimlim ang kanina'y magandang panahon. Sobrang tirik pa nga ng araw at wala naman kaming nababalita ang bagyo na paparating ng araw na yon. Ngunit tila may masamang panahong paparating. Ang asul na kalangitan ay mabilis na natakpan ng bakapal at itim na ulap. Humangin din ng malakas. Kahit gustuhin naming ihinto ang operasyon, ay kailangan naming ipagpatuloy ito dahil sa naumpisahan na namin. At kung hindi matatanggal ang mga batong nadurog ng pagsabog, ay baka mahirapan pa kami kung maabutan ito ng malakas na ulan. Napaupo na lang ang matandang lalaki at tila takot na takot siyang nakatingin sa kuweba. Pagkatapos ay nagsalita ito. Pagsisisihan niyo ang pagkabala sa kanila. Aalis ako rito! Hindi ko nalang binigyan pa ng gaanong pansin ang sinabi ng matanda. Iniutos ko na lang sa mga kasama ko ang pag-aalis ng mga bato bago pa tuluyang umulan. 7 sa mga trabahante ang nagtulong-tulong na isa-isahin tanggalin ang mga tipak ng bato sa butas. Inabot na nga rin kami ng gabi. Hindi naman bumagsak ang ulan ng mga oras na yon, pero makulimlim pa rin at mahangin. Sa pagpapatuloy ng mga kasama ko sa pag-alis ng mga tipak ng bato, ay unti-unti nang nawala ang harang. Mas maginhawa na itong pasukin. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang lahat, ako at si Norman, isa sa mga minero na palagi kong nakakasundo at nauutusan. Nasa 23 anyos lang si Norman. Parang bunsong kapatid ko na rin ito kung ituring sa sobrang close namin. May inaayos kaming mga resibo at listahan ng mga gastusin at pera sa site. May 10 tent para sa 20 na mga minero. Mahigpit din ang pagbabantay sa buong site. Ikaw bata, di ka pa ba inaantok? Tanong ko rito habang abalang tinutulungan ako. Hindi pa naman po kuya. Sanay rin naman po ako sa puyetan. Siya nga pala kuya. Kanina, napansin ko ulit yung matandang lalaki na pasilip-silip sa kuweba sa labas ng gate. Pinuntahan ko para pagbawalan siya. Talaga? Ano raw kailangan niya? Ang sabi niya, mag-iingat daw tayo. Umalis na nga raw dapat tayo rito sa lugar na to bago pa raw magising ang mga halimaw sa kuweba. Napahinto ako saglit sa ginagawa ko. Naalala ko kasi ang pangungulit din ng matanda sa amin na ipatigil ang pagpapasabog sa kuweba. Kaya naman iniutos ko kay Norman na alamin ang pagkakakilanlan ng matandang lalaki at ipagtanong-tanong ito sa bayan. Sa pagtatanong ni Norman sa mga tao sa bayan tungkol sa matandang lalaki, ay kilala nga ito ng ilang mga tao. Sabi nila, sa bundok di kalayuan sa kuweba kung saan ang aming site, nakatira sa luma at maliit na kubo ang matanda. Mang Victor ang tawag nila sa matandang lalaki. Ang sabi pa nga raw, ay nasiraan si Mang Victor ng bait o nawala sa katinuan matapos iwan ng asawa at anak, pati ilang mga kaanak. Lagi raw kasi itong umaalis ng gabi, tangayang itak at maliit na botilya na ginawa niyang kwintas. Madalas ding laman ng gulo o pananakot sa baryo ang matandang lalaki. Dahil gusto lang daw nitong magpatrolyo sa mga bahay-bahay at siguraduhing wala ng tao sa labas tuwing gabi. Sa mga sumunod na araw, ay nagawa na rin naming pumasok sa kalagitnaan ng kuweba. Hindi namin inaasahan na malaki at malawak ang espasyo nito sa loob. Bukod doon ay matubig din ito at may umaalingasaw na paho. Kumuha ko ng ilang larawan at video sa buong paligid para isama o maging pruweba na kailangang ipadala sa may-ari ng kumpanyang may hawak sa amin. Sa bawat ilaw na tumatanglaw sa paligid, may napapansin akong tila mga anino na pasulpot-sulpot at tila iniiwasan ng ilaw ng flashlight ko. At sa isang bahagi ng kuweba,
ay may napansin din akong tila nilalang na dahan-dahang nagtatago sa maliit na butas. Nang lapitan ko ito para kumpirmahin kung ano ang bagay na yon, bigla namang tumunog ang walkie-talkie ko. Si Norman ang nasa kabilang linya. Hepe, Kuya Antonio. Bakit, bata? Andito ang assistant ni Don Emilio. Labas ka raw muna dyan. Iniwan ko muna ang mga kasama ko sa loob ng kuweba at lumabas para harapin ang assistant manager. Kinausap ako nito at sinabing kailangan na raw madaliin ang proyekto at kung kailangan pa bang magdagdag ng mga tao para mas mapabilis ang trabaho. Pumayag ako na magdagdag ng mga tao. Mas naghigpit ng seguridad ang may-ari at binantayan ang bawat kilos ng mga minero. Meron daw kasing nakapagsabi na sa kuweba ring ito nakatago ang mga kayamanan na naiwan at itinago ng mga Hapon noong panahon pa ng pananakop. Sa mga sumunod na araw at gabi, wala namang kakaibang nangyari, gaya ng gumugulo palagi sa isip ko na sinabing yun ang matandang lalaki. Maayos at tuloy-tuloy ang pagmimina. Gabi noon at nasa tent ako. Sinusubukan kong i-edit ang mga larawan at video na nakuha ko sa loob ng kuweba para sa proposal files na ipapasa ko sa may-ari. Habang pinapanood ko ang isang video ko na tumatagal ng 3 minuto, may ilang kakatuwang bagay ang nakaagaw ng aking pansin. Norman, bata, halika lang muna. Tawag ko para ipakita at kumpirmahin kung napansin niya din ba ang nasa video. Ano po yun, kuya? Panoorin mo to. Yun oh, nakikita mo ba? Parang anino ng batang maliit pero nakatuwad. Tama ba? Ikaw, ano tingin mo? Parang anino nga ng bata, kuya. Oh, wait. Ito pa, kuya oh. Tignan mo, mas malinaw. La! Kuya, tignan mo to. I-zoom mo. Oh, hindi ba parang tao yan? Nagkatinginan kami ni Norman at tila pareho ang nasa isip namin. Pero sana ay hindi ito ang kinatatakutan ni Mang Victor sa loob ng kuweba. Hindi na muna namin ito sinabi sa lahat at baka magkaroon ng gulo o baka matakot ang mga ito. Kinabukasan ay nagpunta ako ng bayan at nagsimulang magtanong-tanong tungkol sa kung anong meron sa kuweba noon at kung may mga kakaiba bang kwento sa lugar na inililihim ng mga taga roon. Ang kapitan ng baryo ang kumausap sa akin. Wala namang mga ganyang kwento dito sa baryo namin. Huwag kayong maniniwala sa matandang baliw na yon. At mas maganda kung mag-focus kayo sa mga trabaho nyo at iwasan ang pakikialam sa mga tao ko rito sa baryo. Baka gusto mong makarating pa ito sa boss mo, Mr. Antonio. Paliwanag nito at may pagbabanta pa sa akin. Pasensya na po, kapitan. Kaligtasan lang din po ng mga tao ko ang inaalala ko. Kung wala ho talagang ganyang kwento rito sa baryo nyo mas mabuti nga. Sige ho, babalik na kami sa site. Magandang araw po ulit. Pagkasakay ko sa kotse, ay napansin kong bumulong ang kapitan sa isa sa mga tauhan nito na nagbigay ng matinding pagdududa at sobrang kalituhan sa isipan namin ni Norman. Bago pa man kami makarating sa site, ay napansin namin ang matandang lalaki na papasok sa makitid na daan patungo sa kakahuyan. Dahan-dahan ka lang muna, Manong. Igilid mo ang kotse. Bababa lang kami saglit. Norman, sumama ka sa akin. Sige po, kuya. Balak ba nating sundan ng matandang lalaki? May bumabagabag lang sa isip ko na kailangan kong malaman. Sinundan namin ito hanggang sa makarating kami sa tinitirahan ng matanda. Dito ay sinalubong kami ng 5 niyang mga alagang aso, kaya naman natunugan kami nito. Alam kong sinusundan niyo ako, kaya sinadya kong dalhin kayo rito sa kubo ko. May bagay kayong gustong kumpirmahin sa akin, tama? Huwag kayong mag-alala. Mga masasamang tao lang ang nilalapan ng mga alaga kong aso. At ramdam nilang mabuti kayong tao at walang balak sa akin na masama. Gusto ko lang humalaman
kung bakit nyo kami pinipigilan na pasabugin ng kuweba. At ano ang nasa larawang ito? Sabi ko, sabay na ipinakita ang ilang malinaw na kuha ng kakatuwang larawan sa loob ng kuweba. Mga yanggaw! Ano daw? Yangaw? Ano? Pinasabog nyo ang pinaglulunggaan ng mga yanggaw na aswang. Malaking problema ang kahaharapin nyo. Aswang? Kuya Antonio, mga aswang daw! Takot na ulit ni Norman. Gaano ba talaga katotoo ang mga kwento mo? Kilala kang baliw ng mga tao rito sa baryo nyo. Kaya paano mo kami makukumbinsing totoo mga yanggaw na sinasabi mo? Ako ka mo? Baliw! Ay, si Kapitan ang totoong baliw at ang mga tauhan niya. Alam nila ang totoo tungkol sa mga yanggaw. At paano kita kamo makukumbinse? Ikaw mismo ang kukumbinse sa sarili mo. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka magsasayang ng oras na kausapin pa ang tulad kong matandang baliw. Sabi nito na hindi ko naman maitanggi. Oh, alam di Kapitan na tungkol sa mga yanggaw. At ginampala nyo ang pananahimik nila ng maraming taon. Duda akong mananahimik lang ang mga yanggaw. Sila ay uri ng mga aswang na may sariling pag-iisip. Kaya nilang gayahin ang boses ng mga tao maging ang tunog ng mga hayop. May kakayahan din silang mag-anyong hayop gaya ng itim na aso, itim na ibon, at itim na pusa. Karne ng tao ang paborito nilang pagkain. Naputol ang pag-uusap namin ni Mang Victor nang tumawag na ang driver namin at nag-report dito sa akin na may nangyayari raw sa site. May mga bigla raw nawawalang minero sa kalagitnaan ng operasyon sa loob ng kuweba. Kailangan kong sumama sa inyo. Napatingin ako kay Mang Victor at tumango bilang pagsang-ayon dito. Nang mga oras na yon ay kinakabahan na kami. Malakas ang kutob kung may kinalaman nga siguro ang mga aswang sa kuweba na sinabi ni Mang Victor. Pagkarating namin ay rinig namin ang sigawan ng mga minero sa loob ng kuweba na humihingi ng tulong. May mga sigawan din na nagsasabing may halimaw daw sa loob. Ang mga armadong bantay ng site ay sumunod sa loob upang alamin ang nangyayari at i-rescue ang mga minero. May 13 minero ang nasa loob ng mga oras na yon. Habang kami naman kasama si Mang Victor ay naghihintay sa labas ng kuweba. Muling nagbadya ang masamang panahon at mabilis nitong tinakpan ng makapal na itim na ulap ang kanina lang na magandang panahon. May hangin din itong dala. Unti-unting bumuhos ang malakas na ulan. Kailangan sumilong ng mga nasa labas sa kani-kanilang mga tent habang pinapakinggan lang namin mula sa labas ang sunod-sunod namang pagputok ng barela. Hindi lang isa ang nagpaputok ng barela, kundi maraming sunod-sunod. Napatayo na ako nang may lumabas mula sa kuweba na 3 sugatang minero kasama na ang isa sa mga armadong bantay. Anong nangyayari sa loob? Ano ba talaga nakita nyo doon? Pag-aalalang tanong ko. Mga yanggaw! Tignan nyo! Nasa labas na sila ng kuweba! Seryosong sabi ng matanda. Lahat kami ay napatingin sa kuweba. Kahit malakas ang buhos ng ulan, kitang-kita namin ang mga aswang na nakatayo na parang mga tao. Nakatingin sa amin ang nanlilisik nilang mga mata. Hindi normal ang tangkad nila kumpara sa karaniwang taas na mga tao. Payat at babalahibo. May matatalim na kuko at mga ngiping gaya ng sa isdang pirana. Mga nakahubot-hubad na nilalang. Ang mga nakakita sa mga ito ay agad na nagsipagtakbuhan papalabas ng site. Ang mga naabutan ng mga aswang ay wala nang nagawa pa. Kinuha ko ang nakatago kong barel. Binigyan ko rin si Norman at sinabihan kong ilayo na si Mang Victor sa site. Pinaputukan ko ng baril ang mga nagtatangkang lumapit sa kinaroroonan namin.
Marami ang nasawi at patuloy na kinakain ng mga aswang. Mabuti at nagawa naming mai-report sa kumpanya ang nangyayaring kaguluhan. Sakay ng kotse, nakalayo kami sa site kasama si Mang Victor. Dumiretso kami sa bahay istasyon ng kapitan at hiningi namin ang kooperasyon nila. Kayo ang gumising sa mga nilalang na yon, kaya dapat kayo rin ang maging pagkain nila sa loob ng kuweba para sa pananahimik nila muli! Plano mo ba ito, Kapitan? Hindi mo pala sinabi ang tungkol sa panahon ng kanilang paggising. Kaya ba pumayag kang matuloy ang pagpapasabog ng kuweba ay para may maging bagong pagkain nila? Tanong ni Mang Victor na ikinagulat namin ni Norman. Dapat pala ay hindi na kita iniligtas sa mga yun, Tio Victor. Kung ikaw din pala ang sisira sa mga plano ko. Hahayaan mo ba na ang mga residente sa baryong ito ang maging pagkain sa bawat gabing daraan? Kung ganon, totoo rin ba ang mga usap-usapan at mga balitang binaliwala noon tungkol sa mga nawawalan dahil na napapadpad dito sa lugar nyo dahil tinatapon nyo sila sa loob ng kuweba? Sagutin nyo ang tanong ko, totoo ba? Wala kaming magagawa. Pinili nila ang mamatay sa bundok na yon. Ang layunin lang namin ay tiyakin na ligtas sa mga tao sa baryong ito sa bawat gabing daraan. Kaya ba kahit ang mag-iina ko ay hinayaan yung maging pagkain na mga aswang na yon? Ang akala nyo ba hindi ko alam ang ginawa nyo sa mag-iina ko? Galit na naiiyak si Mang Victor. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at inilabas ko na din ang larawan ng dati kong kasintahan na nakatago sa wallet ko. Ipinakita ko ito sa kapitan upang kumpirmahin kung isa pa sa mga nawawalang dayuhan o ipinatapon sa loob ng kuweba ang babaeng nasa larawan. Itong babaeng to, namumukhaan niyo ba siya? Isa ba siya sa mga turistang nawawala 6 na taon na nakalipas? Sumagot ka! Oo. Sa maikling sagot nitong oo, ay nanlambot ang mga tuhod ko. Sobrang galit at sakit ang naramdaman ko. Samantala, nakababa na ng bundok ang mga yanggawa. May mga residente na rin nabibiktima ng mga ito. Mabuti at agad ding dumating ang maraming tauhan na ipinadala ng boss namin para rumisponde at i-rescue ang ilan sa amin. Mula sa himpapawid ay pinaulanan ng maraming bala ang mga aswang na makikita nila. Ang mga tao sa baryo ay inilikas din. Nakita ko ring naabutan ng 2 aswang ang tumatakbong kapitan at kanila itong pinagsaluhan na lapain. Hindi ko na ito nagawang iligtas pa. Sakay ng helicopter, ako, si Norman at si Mang Victor ay nakaalis sa baryong yun. Tanaw namin ang tila eksena sa mga palabas sa telebisyon na giyera mula sa taas. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kasama naming minero ang nasawi at nawala. Unti-unting humihina ang naririnig kong putukan ng barel at hiyawan ng mga tao. Na tila nawalan na rin ako ng pakialam sa kanila. Ang iniisip ko ng mga oras na yon ay makaligtas at makalayo kami sa malaimpyernong lugar na yon. Makalipas ang maraming taon, mula nang nagretiro ako sa trabaho, ginamit ko ang ipon ko sa pagsisimula ng panibagong buhay. Ang nangyaring karanasan namin yon sa di kilalang baryo sa Bukidnon ay mabilis na kinalimutan ng publiko. May mga usap-usapan ng mga NPA daw ang nakaengkwentro ng mga sundalo. Ganoon na lamang ang pinaniwalaan ng lahat ang totoong nangyayari. Sa amin na tumira si Mang Victor noon at wala na din akong naging balita pa kay Norman. Huli ko itong nakamusta nang umattend ako sa kasal nito. Masaya na rin siya sa bagong buhay niya. Gayunpaman ay bakas pa rin ang tila naging parte na ng buhay namin ang nakakakilabot na karanasan namin sa kuwebang yun. Ang mga larawan at video ay nanatili pa rin sa akin. Umaasa akong buhay at hindi naging pagkain ng babaeng minahal ko noon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Dims. Muli, maraming salamat sa pagbibigay boses sa kwento kong ito. More power sa inyo and God bless. At dyan nagtatapos ang nakakakilabot at puno ng aksyon na karanasan ng ating kababayan. Maraming salamat kay Antonio mula sa Bukidnon sa pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong personal na kwento rito sa ating channel. Isang napakalaking aral at babala ang iniwan ng inyong karanasan. Mga ka-diaries,
Napakatindi ng sinapit ng grupo ni Antonio. Akala natin noong una ay simpleng operasyon lang sa pagbimina. Pero ipinaalala nito kung gaano kabigat ang kapalit kapag ginambala ang kalikasan at binaliwala ang babala ng mga nakatatanda gaya ni Mang Victor. Mas nakakakilabot pa rito, bukod sa mga yanggaw na nagtatago sa kuweba, mas mabilis pa palang magsakripisyo ng kapwa ang mga taong may pansariling interes gaya na lang ni Kapitana. Kung kayo ay kinabahan at natuto sa kwentong ito ni Antonio, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang ating mga kwento sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Muli, ako ang inyong kasama sa Kadiliman Diaries, si Kuya Dims. Laging tandaan, huwag tayong magbulag-bulagan sa mga babala ng nakaraan at ng kalikasan dahil hindi lahat ng nakatago sa dilim ay dapat binubuksan at ginagambala. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Kadiliman Diaries, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.